Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning, America. It's another beautiful Tuesday morning. So every morning when we wake up in the morning, of course, we need to be thankful for God. I always say, wake up with a grateful heart or wake up with a thankful heart to thankful to God for all His beautiful blessings, especially the gift of love, gift of life, gift of family, and the gift of people who really cares and loves you so much unconditionally. So isang magandang umaga na puno ng pag-asa, isang magandang umaga na nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin, isang umaga na kay ganda. So mabuhay everyone. Good morning, good afternoon, and good evening in the other part of the world kung nasaan man kayo ngayon. So isang maganda na pagkagising mo, yun ang pinaka-importante. You wake up in the morning with a thankful heart or grateful heart. Hindi ka gumising na may mga sakit sa puso mo o may hinanakit sa puso mo. Gumising ka na naniwala na every morning is a beautiful day. Every morning is a blessing. Every morning you have miracles happen from God. And of course, if you have expectant faith with God. Yung importante sa buhay, yung meron kang tiwala, naniniwala ka, at maniniwala ka na may magandang bukas para sa iyo, ay may magagandang buhay na para sa iyo. And you know, so today my topic about being thankful and grateful for ano ba yung mga bagay na dapat nating pasalamatan. Sino ba yung mga tao na dapat natin i-appreciate? Kasi life is beautiful, kaya kailangan natin appreciate yung beautiful life. Kailangan natin appreciate yung mga tao sa paligid natin, lalo na sa mga taong nanonood sa akin every morning kung may time ako. So thank you so much. Kaya isang mega shout out sa inyong lahat, and I've been grateful na sa ganda ng buhay, binigyan tayo ng pagkataon ng Diyos na mabuhay sa mundo ito. And of course, I have a good news na about my health condition na sabi ng doctor, so hindi muna ako mag-monitoring ng blood work ko next month. So I'm gonna wait in October. So that's a good news. It meant to say, medyo get better yung kidneys ko kahit nasa stage 4 pa rin. Pero I've been thankful for that. Kasi God gave me a chance to live in this world. Binigyan ako ng pagkataon mabuhay pa sa mundong ito. At saka inilalaan ko yung buhay ko tumulong at gumawa ng kabutihan. Kaya walang dahilan na malulungkot sa buhay. Walang dahilan na mawalan ka ng pag-asa kasi life is beautiful. Kung may mga pagsubok man, the part of our life journey. Again guys, thank you so much sa lahat ng mga tao na patuloy na nagmamahal at nagsuporta sa akin. Hindi lang. Kahit alam niyo na yung oras ko lang mag-live before going to work, na ginagawa ko to for 5 years na to ginagawa ko, hindi lang sa mga hindi nakakaalam. Kahit may nanood sa akin, wala, ginagawa ko to kasi alam ko na bilang woman of hope, nakilala ako na palagi nagbibigay ng inspirasyon, nabubuhay sa buhay na may purpose sa mundo na ito, nabuhay ako na may positibo, namumuhay ako na naniniwala sa aking pananampalataya. Kaya walang dahilan na maging malungkot. Kaya I'm being thankful kasi pumunta ako kung nanood yung live ko kahapon, sa doctor's appointment ko, sa monthly monitoring ko, at least good news naman na kaya naging mas okay yung kidney ko compared to the previous 3 months na hindi ko kailangan mag blood work every month na, at least October na, and then I'm gonna meet my doctor in December. So isang magandang regalo sa akin. Kaya what I'm thankful for, I'm thankful for the gift of life, for the gift of health, na makita niyo naman sa katawan ko na hindi talaga ako mataba, hindi rin ako payat kasi I maintain my body weight kasi I used to be a health coach. 2 years ago, naging coach ako sa health and wellness coach kasi alam ko na yun ang makatulong sa kidneys ko. At so far so good sa mga ginagawa ko yon, kasi I was born like this, na so far so good na through medication, through my prayer, sa mga prayers din ninyo, sa mga taong naniniwala sa akin na kahit anong pagsubok sa buhay natin, kahit buhay na natin yung nakataya, na sometimes pag may sakit ka, you don't know if you're still alive tomorrow. Kaya gawin mo yung kabutihan. Kaya huwag kang apakan yung karapatan ng ibang tao. Lalo na I believe the women empowerment. I believe the women's right. Kaya marami akong tinutulungan ng mga kabataan sa pag-aaral nila at sa mga project na ginagawa ko sa Bacolod. Kasi alam ko na
time will come, mawala man tayo sa mundo na to, we keep our legacy na for me bilang kilala woman of hope, kasi tatlong dahilan na niwala ko sa tinuro sa akin ng tatay ko. There's a 3 reason, kung hindi nyo pa narinig to, kaya pakinggan nyo. You must listen to this. Now, there's 3 reason why we're here on earth. Tatlong dahilan o rason bakit nandito tayo sa mundo. Una-una, we need to know God. Kilalanin natin yung Panginoon. Kilalanin natin yung sarili natin. Anong purpose natin. And the second one is to love God. Mahalin natin yung Panginoon. Mahalin natin yung sarili natin. Mahalin din natin yung kapwa natin. And the third one is to serve God, to serve other, and to serve yourself. Yun talagang tatlong natutunan na tinuro ng tatay ko. Nung buhay pa yung tatay ko, kasi council member siya at kilala rin siya na speaker at kilala rin siya na nagbibigay ng inspirasyon sa mga eskwelahan, sa barangay. So doon ko natutunan yung tinuro sa akin nung buhay pa siya. Yung tatay ko namatay sa 49 years old. Namatay siya dahil sa kidney problem. Yung nanay ko namatay din dahil sa kidney problem. Kaya akong nakakuha ng sakit nila, even though I look healthy, look good, at saka yung body ko is very healthy. Kaya sabi nga nila, hindi nila makita yung mga taba-taba masyado sa katawan ko, kasi I try to live in a healthy life. Pero ang pinakamalaga sa akin yung maging healthy, yung soul, yung kaluluwa mo, yung spirito mo, na ang gandahan mo, mag-fade lang yung mukha mo, pag tumanda ka, pero yung kagandahan ng ugali mo, yung kaluluwa mo, yun ang manatili sa buhay ng tao, na pag nakita kanila, marinig nila yung boses mo, maalala nila, sabihin, siya pala yung si Anarita Reyes, siya pala yung woman of hope, siya pala yung may tinutulungan na mga kabataan na pinaaral, siya pala yung tumutulong na maging mabuti yung tao. Kaya yun ang gusto kong i-live na legacy. At saka siya yung naniniwala na how to taking care of yourself. Kasi loving yourself is loving God and loving other. Kung minahal mo yung ibang tao at hindi mo minahal yung sarili mo, you forgot the second part na sinabi ko, to love yourself. Kasi yun ang tatlong bagay na tutunan ko, tinuro ng tatay ko. To know God, to know yourself, and to know the people. The second one, to love God, to love yourself, and to love others. And the third one, to serve God, to serve others, and serve yourself. Yun ang pinaka-importante na tutunan ko sa magulang ko. Ang tinawag ko KLS. K as is knowing, L for loving, F for serving. Na yung tatlong word na yon na natili sa puso ko hanggang ngayon. Natutunan ko yan sing grade 3 ako, grade 4 ako, kasi yung tatay ko nagbibigay ng retreat, life spirit seminar. Maraming kasi tatay ko nagpipreach siya noon, at saka inspirational speaker din siya, kaya natutunan ko yung kahalagahan. Ang kinaiba lang siguro namin dahil may social media ngayon, yung tatay ko palagi inimbitayan sa mga ibang lugar, sa ibang barangay, sa simbahan kung saan para magsalita. Magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa amin sa lugar sa Bacolod, sa ibang lugar. Kaya pasalamat ako na nakuha ko man yung sakit nila sa kidneys, nakuha ko man yung kagandahan ng puso nila na serbisyo publiko, na kahit nakapunta ako sa ibang bansa, I'm serving God, I'm serving others, and of course, I need to taking care of myself. Kasi kahit anong ganda mo physically, but yung spiritually mo kailangan din pagandahin. Kasi yung katawan natin kailangan ng healthy food, healthy exercise, peace of mind, stay away from stress, stay away from negativity, and also focus with positivity. That is for our physical body. Diba? Uminom ng tubig, and then for sa ating namang spiritual body, kailangan natin na we need to nurture and nourish our spirit or our soul with a good word, magandang ugali, magandang pagsisilamuha sa tao, kasi yun ang pinakamahalaga. And of course, just a reminder, there are 3 reasons why we are here on earth. It's to know God, to love yourself, and to know others. Of course, to knowing. Second is to love yourself, to love God and others. The third one is to serve God, serve yourself, to taking care of yourself and others. Yun lang ang tatlong bagay na natutunan ko. And ako naman as a human being, pinanganak akong ganyan, dinagdagan ko yon. So, 5 bagay ang natutunan ko sa buhay ko. First, your faith in God. Yung paniniwala mo sa Panginoon. Yun ang pinakamahalaga na hindi mawala sa buhay mo. Second is your family. No matter what, you need to taking care of your family. When you say family, it's not only about blood related. The people that you care, you support, is a family. And the third one, to have fitness. You need to taking care of yourself. Because alagaan mo sarili mo. Kaya I'm thankful for God na I'm praying na hindi talaga ako madialysis for 3 years. Thank God hindi naman nangyari dahil I want to taking care of myself.
And of course, the fourth one is having fun. F for fun, you know. Mag-enjoy ka sa life mo in a good way, hindi yung sa masamang bisyo. Mag-enjoy ka to read a book, to travel, or so many things. Kasi ako I enjoy when I do painting, when I do cooking, when I traveling. That's a way of enjoyment for me. And self-reflection at saka pag-serve. And the last one is financial stability. Kahit anong ganda mo, kahit anong nangyari sa buhay mo, kung wala kang pera, mahirap ka. Ang kailangan kasama yon. First, you have a faith, the 5 F's. Faith, your family, your fitness, your health, having fun, enjoy, travel, or whatever with your family, bonding, and financial stability. Stable mo yung buhay mo financially. Kahit anong ganda mo, kung ang buhay niyo wala kayong pera, maghihirap kayo. Kaya important you have a job, you have a business. Kaya yun ang pinaka 5 thing na natutunan ko sa sarili ko. Diba? Yung ang 3 thing naman natutunan ko sa magulang ko, iba naman yun. Yung to know God, to know yourself, to know other, to love God, and love yourself and other. And the third one is to serve God, to serve others and yourself. Kaya ginawa ko yun. So ngayon, yung 5 things na sa akin na natutunan ko, having faith with God, continue ko yun. To love my family, I keep doing that. And of course, to having healthy body, fitness, kasi I used to health and wellness coach few years ago. And of course, dahil sa busy ako, hindi ko na ginagawa yun, but I try to maintain. And having fun in my life, kasi kailangan maging positibo sa buhay. And the last one is to have financial stability. Kailangan mag-ipon, kailangan pagandaan mo yung nangyayari sa buhay natin. Kasi alam mo, kung wala ako sa ibang bansa, sa Amerika, hindi ko alam kung ano maging buhay ko. Nung dumatay ako dito, pinag-isipan ko anong mahalaga, how to protect myself, my family, and other. Kaya yun ang pinakamalaga, guys. So, thank you so much. I want to make a shout out to everyone bago matapos na to. And of course, to Loretta, thank you for watching. And of course, for Divina, kasi hindi ko masyadong makita. For Corpus, Marty. And of course, for Annie, Rasidiso, and Ellen Carbonco. Anisha Dolosa. Hi, hello, Sherwin Magallanes. Mega shout out. I-support natin yung YouTube channel ni Sherwin. And thank you din sa more than 1,000 subscriber ko. Anarita Reyes TV. Patuloy tayo mag-support bawat isa kasi marami tayong mga project na gagawin. So, thank you so much. And isang magandang umaga na puno ng pag-asa again. Maraming salamat sa inyo at patuloy tayo gumawa ng kabutihan. Huwag kalimutan yung 5 bagay na tinuro ko sa inyo today. You need to have faith in God. You have spend time with your family. And the third one, you to taking care of yourself physically, emotionally, spiritually, and everything. Fitness. And of course, you need to having fun. Kailangan mo talaga mag-enjoy ng buhay mo. Life is too short, kaya enjoy mo. Huwag magpa-stress. And the last one, to have financial stability. Kung sa iyo sa Amerika man, sa Canada, you know what is financial stability. You need to know what is financial literacy. I'm a financial professional. Pwede nyo rin akong tawagan. I can able to support you. Kasi yun ang bagay na tutunan ko. How to have financial foundation. How to protect yourself and your family. How to have manage your debt. How to have saving and investment. Importante din yun. At saka yung mga of course, yun ang protection, emergency fund. Kailangan meron kang pera within 3 to 6 months na wala kang trabaho, wala kang business, meron kang pera na nakalaan para sa iyo. Kaya ako, it's a whole package na tutunan ko sa buhay kasi I used to be a health and wellness coach. And at the same time, I'm right now, I'm a financial professional. I'm licensed here in California at sa ibang state ng Amerika. Kaya I'm very proud to share na kung may napupulot kayong mga aral sa akin,